Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 53, Juan ang minamahal. Si Juan ay nakikilala kaysa sa iba pang mga apostol bilang, ang alagad na inibig ni Jesus. Juan Kapitulo 21 versikulo 20. Tila natamasa niya sa isang kataas-taasang antas ang pakikipagkaibigan ni Kristo, at tumanggap siya ng maraming tanda ng pagtitiwala at pag-ibig ng tagapagligtas. Isa siya sa tatlong pinahintulutang saksihan ng kaluwalhatian ni Kristo sa bundok ng pagbabagong anyo at kanyang paghihirap sa Getsemani, at sa kanyang pangangalaga ay ipinagkatiwala ng ating Panginoon ang kanyang ina sa mga huling oras ng paghihirap sa krus. Ang pagmamahal ng tagapagligtas sa minamahal na alagad ay nanimbalik ng buong lakas ng masigasig na debosyon. Si Juan ay kumapit kay Kristo habang ang baging ay kumapit sa maringal na haligi. Para sa kapakanan ng kanyang guro, nilabanan niya ang mga panganib ng bulwagan ng paghuhukom at nagtagal sa paligid ng krus, at sa balita na si Kristo ay nabuhay na maguli, nagmadali siyang pumunta sa libingan, sa kanyang kasigasigan na natanggal maging ang mapusok na si Pedro. Ang pagtatapat ng pag-ibig at di makasariling debosyon na ipinakita sa buhay at katangian ni Juan ay naghahatid ng mga aral na hindi masasabing halaga sa simbahang Kristiyano. Hindi likas na taglay ni John ang kagandahan ng karakter na ipinahayag ng kanyang karanasan sa ibang pagkakataon. Sa likas na katangian, mayroon siyang malubhang mga depekto. Siya ay hindi lamang mapagmataas, mapanindigan sa sarili, at ambisyoso para sa karangalan, ngunit mapusok, at nagagalit sa ilalim ng pinsala. Siya at ang kanyang kapatid ay tinawag na mga anak ng kulog. Ang masamang ugali, ang pagnanais ng paghihiganti, ang diwa ng pamimintas, lahat ay nasa minamahal na alagad. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito ay naunawaan ng banal na guro ang masigasig, tapat, at mapagmahal na puso. Sinaway ni Jesus ang paghanap sa sarili na ito, binaygo ang kanyang mga ambisyon, sinubukan ang kanyang pananampalataya. Ngunit inihayag niya sa kanya ang inaasam-asam ng kanyang kaluluwa, ang kagandahan ng kabanalan, ang pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig. Ang mga depekto sa karakter ni Juan ay malakas na dumating sa harap sa ilang mga pagkakataon sa panahon ng kanyang personal na pakikasama sa tagapagligtas. Minsan ay nagpadala si Kristo ng mga mensahero sa unahan niya sa isang nayon ng mga Samaritano, na humihiling sa mga tao na maghanda ng mga pampalamig para sa kanya at sa kanyang mga alagad. Ngunit nang lumapit ang tagapagligtas sa bayan, siya ay nagpakita na nagnanais na dumaan patungo sa Jerusalem. Ito ay pumukaw sa inggit ng mga Samaritano, at sa halip na anyayahan siya na manatili sa kanila, itinago nila ang mga kagandahang loob na ibibigay sana nila sa isang karaniwang manlalakbay. Hindi kailanman hinihimok ni Jesus ang kanyang presensya sa sinuman, at nawala sa mga Samaritano ang pagpapalang ipagkakaloob sana sa kanila kung hiniling nila siya na maging panauhin nila. Alam ng mga disipulo na layunin ni Kristo na pagpalain ang mga Samaritano sa pamamagitan ng kanyang presensya, at ang lamig, paninibugho, at kawalang galang na ipinakita sa kanilang guro ay pumuno sa kanila ng pagtataka at galit. Lalo na napukaw sina Santiago at Juan, na siya na kanilang lubos na iginagalang ay dapat tretuhin ng gayon, sa kanilang palagay ay isang napakalaking kamalian upang maipasa ng walang agarang kaparusahan. Sa kanilang kasigasigan ay sinabi nila, Panginoon, gusto mo bang utusan namin ang apoy na bumaba mula sa langit? At sunugin sila, gaya ng ginawa ni Elias. Tumutukoy sa pagkawasak ng mga kapitan ng Samaritana at ng kanilang mga pangkat na ipinadala upang kunin ang propetang si Elias. Nagulat sila nang makitang nasaktan si Jesus sa kanilang mga salita, at mas nagulat pa nang ang kanyang pagsaway ay bumagsak sa kanilang mga tainga. Hindi ninyo alam kung anong uri kayo ng espiritu, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang sirain ang buhay ng mga tao, kundi upang iligtas sila. Lucas Kapitulo 9 versikulo 54 hanggang 56. Hindi bahagi ng misyon ni Kristo na pilitin ang mga tao na tanggapin siya. Si Satanas, at ang mga taong pinakilos ng kanyang espiritu, ang nagsisikap na pilitin ang budi. Sa ilalim ng pagkukunwari ng kasigasigan para sa katwiran, ang mga lalaking nakipag-ugnay sa masasamang anghel kung minsan ay nagdudulot ng pagdurusa sa kanilang kapwa-tao upang maibalik sila sa kanilang mga ideya ng relihiyon, ngunit si Kristo ay laging nagpapakita ng awa, laging naghahangad na manalo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Hindi siya maaaring umamin ng walang karibal sa kaluluwa, ni tumanggap ng bahagyang paglilingkod, ngunit nais niya lamang ng kusang paglilingkod,
ang kusang pagsuko ng puso sa ilalim ng pagpilit ng pag-ibig. Sa isa pang pagkakataon ay iniharap ni Santiago at Juan sa pamamagitan ng kanilang ina ang isang petisyon na humihiling na sila ay pahintulutan na magkaroon ng pinakamataas na posisyon ng karangalan sa kaharian ni Kristo. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtuturo ni Kristo tungkol sa kalikasan ng kanyang kaharian, ang mga kabataang disipulong ito ay nagmahal pa rin ng pag-asa para sa isang Mesiyas na uupo sa kanyang trono at makaharing kapangyarihan alinsunod sa mga hangarin ng mga tao. Ang ina, na nag-iimbot sa kanila ng lugar ng karangalan sa kahariang ito para sa kanyang mga anak, ay nagtanong, "Ipagkaloob na ang aking dalawang anak na lalaki ay maupo, ang isa sa iyong kanan, at ang isa sa kaliwa, sa iyong kaharian." Ngunit sumagot ang tagapagligtas, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakainom ba kayo sa saro na aking iinyuman, at upang mabautisemuhan sa bautismo na aking binibinyagan?" Naalala nila ang kanyang mahiwagang mga salita na tumuturo sa pagsubok at pagdurusa, ngunit kumpiyansa silang sumagot, "Kaya namin." Ibibilang nila na pinakamataas na karangalan ang patunayan ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng lahat ng mangyayari sa kanilang Panginoon. "Talagang iinuman ninyo ang aking saro, at babautisemuhan kayo sa bautismo na ibinautismo sa akin?" Pahayag ni Kristo, sa harap niya ay isang krus sa halip na isang trono, dalawang makasalanan ang kanyang mga kasama sa kanyang kanang kamay at sa kanyang kaliwa. Sina Santiago at Juan ay dapat na maging kabahagi ng kanilang guro sa pagdurusa, ang isa, na nakatakda sa mabilis na pagdating ng kamatayan sa pamamagitan ng tibak, ang isa, pinakamatagal sa lahat ng mga alagad na sumunod sa kanyang guro sa paggawa at panunumbat at pag-uusig. Ngunit ang maupo sa aking kanan, at sa aking kaliwa, pagpapatuloy niya, ay hindi akin ang magbigay, ngunit ito ay ibibigay sa kanila na pinaghandaan ng aking Ama. Mateo Kapitulo 20 versikulo 21 hanggang 23. Naunawaan ni Jesus ang motibo na nagbunsod sa kahilingan at sa gayo'y sinaway ang pagmamataas at ambisyon ng dalawang alagad. Ang mga prinsipe ng mga Gentil ay nagsasagawa ng kapangyarihan sa kanila, at silang mga dakila ay nagsasagawa ng awtoridad sa kanila. Datapwat hindi magiging gayon sa inyo, kundi ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo, ay maging lingkod ninyo, at ang sinumang nagnanais na maging pinuno sa inyo, ay maging lingkod ninyo, kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. Mateo Kapitulo 20 versikulo 25 hanggang 28. Sa kaharian ng Diyos, ang posisyon ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng paboritismo. Hindi ito nakukuha, at hindi rin ito natatanggap sa pamamagitan ng di makatwirang pagkakaloob. Ito ay resulta ng karakter. Ang korona at ang trono ay mga tanda ng isang kalagayang natamo, mga tanda ng pagsakop sa sarili sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Matagal pagkatapos, nang si Juan ay nadala sa pakikiramay kay Kristo sa pamamagitan ng pakikasama ng kanyang mga pagdurusa, ipinahayag sa kanya ng Panginoong Hesus kung ano ang kalagayan ng pagiging malapit sa kanyang kaharian. Siya na magtagumpay, sabi ni Kristo, "Ipagkakaloob ko na maupong kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako naman ay nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan." Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 21. Tuldok. Ang tatayong pinakamalapit kay Kristo ay siya na lubos na nakainom ng kanyang espiritu ng mapagsakripisyong pag-ibig, pag-ibig na, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi naghahanap ng kanyang sarili, hindi madaling nagalit, hindi nag-iisip ng masama. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 13 versikulo 4, 5, pag-ibig na nagpapakilos sa disipulo, gaya ng pagpapakilos nito sa ating Panginoon, na ibigay ang lahat, upang mabuhay at magpagal at magsakripisyo maging hanggang sa kamatayan, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa isa pang pagkakataon sa kanilang unang mga gawaing pang-ebanghelyo, nakilala ni Santiago at Juan ang isa na, kahit hindi kinikilalang tagasunod ni Kristo, ay nagpapalayas ng mga demonyo sa kanyang pangalan. Pinagbawalan ng mga alagad ang lalaki na magtrabaho at inakala nilang tama sila sa paggawa nito. Ngunit nang ailahad nila ang bagay kay Kristo, sinaway niya sila, na sinasabi, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong gagawa ng himala sa aking pangalan, na makapagsalita ng masama tungkol sa akin." Marcos Kapitulo 9 versikulo 39.
Walang sinumang nagpakita ng kanilang sarili sa anumang paraan na palakaibigan kay Kristo ay hindi dapat itakwil. Ang mga disipulo ay hindi dapat magpakasawa sa isang makitid, bukod tanging espiritu, ngunit dapat magpakita ng parehong malawak na pakikiramay na nakita nila sa kanilang guro. Inisip nina Santiago at Juan na sa pagsuri sa taong ito ay nasa pagtingin nila ang karangalan ng Panginoon, ngunit nagsimula silang makita na sila ay naninibugho para sa kanilang sarili. Inamin nila ang kanilang pagkakamali at tinanggap ang pagsaway. Ang mga aral ni Kristo, na naglalahad ng kaamuhan at kababang loob at pagmamahal bilang mahalaga sa paglago sa biyaya at kaangkupan para sa kanyang gawain, ay may pinakamataas na halaga kay Juan. Pinahahalagahan niya ang bawat aral at patuloy na hinahangad na may ayon ang kanyang buhay sa banal na huwaran. Sinimula ni Juan na makilala ang kaluwalhatian ni Kristo, hindi ang makamundong karangyaan at kapangyarihan kung saan siya itinuro na umasa, kundi, ang kaluwalhatian bilang sabagtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1 Versikulo 14. Ang lalim at sigasig ng pagmamahal ni Juan sa kanyang guro ay hindi ang dahilan ng pag-ibig ni Kristo sa kanya, ngunit ang epekto ng pag-ibig na iyon. Ninais ni Juan na maging katulad ni Jesus, at sa ilalim ng nagbabagong impluwensya ng pag-ibig ni Kristo siya ay naging maamo at mababa. Ang sarili ay itinago kay Jesus. Higit sa lahat ng kanyang mga kasama, ibinigay ni John ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng kamanghamanghang buhay na iyon. Sabi niya, nahayag ang buhay, at nakita namin ito. At sa kanyang kapuspyusan ay tinanggap nating lahat, at biyaya sa biyaya. Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 2, Juan Kapitulo 1 Versikulo 16. Nakilala ni Juan ang tagapagligtas sa pamamagitan ng isang eksperimentong kaalaman. Ang mga aral ng kanyang guro ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Nang magpatotoo siya tungkol sa biyaya ng tagapagligtas, ang kanyang simpleng pananalita ay malinaw sa pag-ibig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang malalim na pag-ibig ni Juan kay Kristo ang nagbunsod sa kanya na laging hangarin na maging malapit sa kanyang tabi. Mahal ng tagapagligtas ang lahat ng 12, ngunit kay Juan ang pinakamapagtanggap na espiritu. Siya ay mas bata kaysa sa iba, at sa higit na pagtitiwala ng bata ay binuksan niya ang kanyang puso kay Jesus. Sa gayon ay higit siyang nakiramay kay Kristo, at sa pamamagitan niya ang pinakamalalim na espiritual na turo ng tagapagligtas ay ipinaalam sa mga tao. Mahal ni Jesus ang mga kumakatawan sa Ama, at maaaring sabihin ni Juan ang pag-ibig ng Ama na hindi nagagawa ng iba sa mga disipulo. Inihayag niya sa kanyang kapwa ang nadama niya sa kanyang sariling kaluluwa, na kumakatawan sa kanyang pagkatao ang mga katangian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nahayag sa kanyang mukha. Ang kagandahan ng kabanalan na nagpabago sa kanya ay nagningning na may tulad Kristong ningning mula sa kanyang mukha. Sa pagsamba at pag-ibig ay nakita niya ang tagapagligtas hanggang ang pagkakahawig kay Kristo at pakikasama sa kanya ay naging isang hangarin niya, at sa kanyang pagkatao ay naaninag ang katangian ng kanyang guro. Masdan, sabi niya, kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, na tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, at hindi pa nakikita kung ano tayo ay mangyayari, ngunit nalalaman natin na, kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 1, 2. Dito nagtatapos ang Kabanata 53. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.